try on. Miss. May ka ba? Bakit? Kasi hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikinig na ikaw yung sinisigaw ng puso ko eh. Oh, bakit? Kasi bingi talaga ako eh. Hindi ba kayo nagtataka? Lahat ba ng hearing impaired? Walang naririnig? Alam nyo ba na may iba't ibang classifications ng hearing loss? Ano-ano nga ba ang mga ito? Ang unang classification ng hearing loss ay conductive. Ang nangyayari ito kapag ang sound ay hindi conducted efficiently mula sa outer ear papunta sa middle ear. Kaya, nagkakaroon ng paghihina sa pandinig o hindi naririnig ang mahihinang tunog. Uy, si ano? 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 Kaboom! Ano? Ano? Ang ikalawa ay ang sensory neural hearing loss. Nangyayari ito kapag nagkakaroon ng damage sa inner ear o kaya naman kapag nagkakaroon ng damage sa nerve pathways galing sa inner ear papunta sa brain. Dahil dito, pwede maging permanente ang pagkabingi. Dora. Ano? Ano? Manggugulat ka pa? Ha? Manggugulat ka pa? Ha? Ang ikatlo naman ay ang mixed hearing loss, kung saan mayroong combination ng sensory neural hearing loss at ng conductive hearing loss. Sa ibang salita, nagkakaroon ng damage sa outer, middle, or inner ear. Oh, no, no. Uy, si ano? 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 Si ano? Hindi ka punahan natin. Kung yun yung mga types, ano naman yung mga degrees? Ang unang degree ng hearing loss ay mild o slight hearing loss. Kadalasan hindi naman ito napapansin kasi hindi naman kailangan ng hearing aid. Pero mabuti pa rin na magkaroon tayo ng regular na check-up mula sa ating mga doktor. Ang ikalawang degree naman ng hearing loss ay moderate hearing loss. Ang taong mayroon nito ay nahihirapang makipag-usap sa ibang tao, lalo na kung sila ay bumubulong. O kaya naman, nahihirapang makarinig ng kausap kapag nandun sila sa crowded room. Maaari ring mahirapan kapag ang kausap ay may accent, o kaya naman kapag ang kausap ay nasa telepono. Ang ikatlong klase ay ang severe hearing loss. Kadalasan, nangangailangan na ng hearing aid ang mga taong may severe hearing loss. Kung hindi man sila maglalagay ng hearing aid, kailangan marunong sila ng sign language o lip reading. Ang lip reading ay isang skill kung saan kayang basahin ng isang hearing impaired ang galaw ng labi at dila ng kanyang kausap. Ang pinakagrabe sa lahat ay ang profound hearing loss, kung saan totally wala nang naririnig ang isang tao. Sa ganitong pagkakataon, hindi na makakatulong ang hearing aid. Teka muna, importante ba ang mga ito? Kailangan ba natin ito sa pagtuturo? Siyempre naman, hindi mo naman pwedeng i-assume na lahat sila profoundly deaf, di ba? Hindi magiging effective, hindi rin magiging fun. Paano sila matututo? May point ka dyan. May mga naisip na nga akong teknik kung paano natin sila matutunuan. Ako din. Ano, turo natin sa kanila. Game! Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo. Pero bago natin
i-apply ang kahit anong technique sa pagtuturo sa mga hearing impaired students, kailangan muna nating malaman syempre kung ano ba ang kanilang background. Alamin natin kung ano ang kanilang classification at degree ng hearing loss. Kailangan din natin malaman kung ano ba yung mga alam na nila tungkol sa subject matter. Paano natin ito magagawa? Siyempre, pwede natin tanungin ang kanilang mga magulang o ang kanilang mga doktor. Pwede rin tayong gumamit ng mga diagnostic test para malaman natin kung ano na yung background nila sa subject matter. Dahil may background na tayo sa kanilang hearing impairment, pwede na natin baguhin ang environment. Halimbawa, pwede natin isara ang mga ventilador at ang mga aircon na maingay. Pwede rin natin isara ang mga bintana para hindi makasagabal ang mga ingay sa labas sa pagtuturo sa loob. Maaari rin naman baguhin ang seating arrangement kung saan ang mga profound at severe ang hearing loss ay ilalagay natin sa harapan. Ano pa ba? Siyempre, pwede pa natin pagtabihin ang mga may profound hearing loss sa mga estudyanteng marunong ng sign language. Pwede rin naman na pagtabi-tabihin natin ng may iba't ibang degrees na hearing loss para pwede silang magtulungan, di ba? Pwede rin naman na pagtabi-tabihin ang mga walang alam pa sa subject matter at saka yung meron ng background para kaya pwede rin silang magtulungan sa isa't isa. Mas makabubuti rin kung mayroon sa teaching staff na marunong mag-sign language. Sa ganitong paraan, mas maiintindihan ng mga hearing impaired ang kanyang mga itinuturo, lalo na ang mga mathematical terms. Maaari nyo naman gumamit ng mga PowerPoints or very vivid visual media para mas makatulong sa kanilang pag-intindi sa mga mathematical concepts. Maaari rin gumamit ng mga LCD projectors or overhead projectors. After ng environment, ano-ano naman ang mga multimedia approaches na pwedeng gawin ng guro para sa kanyang mga estudyante? Marami na rin software na pwedeng gamitin sa paggawa ng mga magagandang visual presentations. Kasama na dito ang Prezi, Google Docs, Slide Rocket, Tweet Slides, at marami pang iba. Pwede rin ang graphics at pictures para mas madali nilang maintindihan ang konseptong iyong tinuturo. Siyempre, hindi rin naman mawawala ang paggamit ng flashcards lalo sa mga drills. Hindi advisable ang paggamit ng blackboard dahil maaaring ang mga estudyante mo ay nagre-rely sa lip reading. Iwasan ang pagtalikod sa mga estudyante. At dapat maliwanag ang ilaw para mas mabasa ng mga nag-lip reading ang iyong bibig. Ano-ano naman ang mga modes of presentation na pwede mong gamitin? Pwede tayo gumamit ng manipulatives, verbal, pictorial, or symbolic modes. I-encourage natin ang mga estudyante na i-translate sa sign language o sa English o sa Filipino ang mga mathematical terms para mabigyan ng mga koneksyon ng mga ito. Dahil hindi lahat ng mga estudyante mo ay profoundly deaf, pwede ka pa rin magsalita. Kailangan lang ito ay malinaw at malakas. Pwede ka rin naman gumamit ng microphone para ma-amplify ang iyong boses. Maaari rin gumamit ng mga games para mas maintindihan nila ang mga konsepto. Sa ganitong paraan, hindi sila mabobore, hindi sila makakatulog, at hindi sila matatakot sa mga professors. Makipag-ugnayan sa kanilang mga doktor upang mapadali ang pag-intindi ng mga salita, lalo na dahil math ang itinuturo. Dapat kasi, maintindihan muna nila ito para may apply nila sa math problems. Define the following terms: range, focal radius, locus, mean, median, mode. Go! Paano naman kung di ba marunong magbilang ang mga estudyante ko? Pwede mong bilangin ang mga manipulatives sa harap nila. Pwede mo rin naman ipa-arrange sa kanila ang mga ito according to color or according to shape. Ilan naman sa mga manipulatives na pwede nilang gamitin ay abacus, botones, coins, tansan, at marami pang iba. Kasi mas maiintindihan nila kung nakahawakan nila at nagagalaw nila, at mas maiintindihan nila ang konsepto kung nangyayari sa kanilang harapan. Find X! Come again? Find X! Ha! X is equal to 1.34567 times 5. Tama ako, di ba? Natutunan ko to kasi marunong ang mga teachers ko ng techniques kung paano magturo sa mga hearing impaired. Thank you, Bea, Laya, and Gail!
let's move. What? Taste me how to duck, taste me how to duck, taste me how to duck, taste me how to duck. Everybody love me. Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my Dougie. Taste me how to duck, taste me how to duck, taste me how to duck, taste me how to duck. Everybody love me. Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my Dougie. The name is John. For them dudes who Ay, don't kalawang know klase me, naman. I know I'm Ay, from mali, West mali, where I degree. can teach you how to Dougie. And step up in the club and all these girls but me. Your boy dancing, none of them know me. I hear the squad screaming like, hey. Dahil hindi lahat So I put my shoes in the They like how we do that, he can Dougie on the floor. And when your boy stop, they like Dougie some more. I'm like, your boy kinda tired, and I pass it to the bro and bro. Ay, moderate hearing loss. Sa ganitong paraan. Ah, mali. Sa ganitong paraan. Got the whole crew cat. Taste me how Bakit to hindi duck, taste me how to duck, projectors or taste me how to duck, taste me how to duck. Everybody love me. No, Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my Dougie. Taste me how to duck, taste me how to duck, taste me how to duck, taste me encourage natin ang mga estudyante na gamitin ang sign language. Everybody love me. Everybody love me. You ain't messing with my Dougie. Back of the party, I don't really like to boogie. I'ma put the pen away and try to meet a red bone. She do her Dougie and every girl hating, but I'm thinking about escaping with her to head home. She got a friend, so it's a two-man, and I wanna run it even if her legs long. She like you, hubby. I think she love me, but I changed the subject and I do my Dougie. All the bros call me lucky cause they see the girl I'm with and she ready, so we rushing. I turned off my kick cause I don't wanna hear no fussing. Cali swag got them haters under their breath fussing. Nah, man, you can't tell me nothing. Star made the beat, I just took it out the oven. I just see the Dougie win, everybody clubbing and they yell CSD. They know